Mapagpalang araw po, Sir Van. Nais ko po sanang magbahagi ng kwento ko. Medyo mahaba-haba po ito pero sana ma-feature sa channel nyo. Bale, isa akong mekaniko at ang channel mo ang lagi kong pinapakinggan sa tuwing nag-aayos ng mga sirang sasakyan o di kaya ay motor. Tawagin nyo na lang po akong Jonel. 36 anyos na. Hindi ko po babanggitin ang eksaktong lugar ko sa Samar. 10 taon na akong nagmemekaniko. Hanggang ngayon nahihirapan ako. Hindi dahil sa ayaw kong trabaho ko, kundi dahil sa nakatago kong kakayahan. Na ang ina, tiyahin at mga naging asawa ko lang ang nakakaalam. May third eye po ako, Sir Van. Kaya ang dami kong experience pagdating sa mga kababalaghan. Taong 2018 nagsimula akong opisyal na magtrabaho bilang mekaniko. Nakulong kasi si tatay na isa ring mekaniko. Kaya kailangan kong buhayin ang asawa ko, si nanay, 2 tita ko na walang mga asawa, at ang lola ko. Marami sila kasi mabangis sila sa mga lalaki, kaya hindi sila nagkakaasawa. Pero wala namang mga anak, kaya literal na ako lang ang nag-iisang lalaki sa bahay. Bale, si Mila ang pangalawa kong asawa. Hindi kami magkaanak dahil baog siya. Pero may una na akong asawa na hiniwalayan ko. May 2 na akong anak sa kanya, kaso ayaw niyang ipakita sa akin kaya hindi ko masuportahan. Balik tayo sa pagiging mekaniko ko. Sir Van, lumipat po kami kasi binenta ni nanay ang bahay. Para may puhunan. Nagrenta na lang kami. Hinati namin ang pinagbentahan ng bahay. Kami ng asawa kong si Mila, kumuha ng pwesto kung saan ako mag-aayos ng mga sirang motor. Tapos bumili rin kami ng mga kagamitan sa pag-aayos. Sina nanay naman at ng mga kapatid niya ay nagrenta rin. Nagtinda rin sila ng kung ano-anong merienda na naging mabenta naman. Sa unang-unang customer ko, may dinalang XRM na motor sa akin. Laking na kaya kailangan na talagang i-overhaul. Inihatid sa akin ang motor gamit ang truck ng may-ari. Hindi na kasi talaga umaandar. Kasama ng may-ari ang kanyang asawa at ang isang anak na babae na nakasuot ng striped na shirt. Umaga yon, kaya kitang-kita ko ang itsura niya. Mukhang nasa 7 taon na. Bumaba ang mag-asawa at kinausap ako. Kinuha ko ang contact nila para matawagan sila kung ano ba ang mga kakailanganing piyesa sa motor. Nagmamadali kasi sila, kaya hindi nila makikita kung paano ko bubungkagin ang makina. Pagkasakay nila ay nagbabay pa sa akin ang bata. Napangiti ako kasi naalala ko ang mga anak ko na hindi ipinapakausap sa akin ng una kong asawa. Tinira ko agad ang motor kasi buena mano. Pagkagabi tinawagan ko ang may-ari para sabihin kung ano ang mga sira at kakailanganing palitang parte sa motor niya. Ang sabi lang sa akin, babalik daw sila kinabukasan para makita ng aktwal at para daw madala nila ang mga sira para maipakitang sample sa bibila nila. Pero napansin ko na tila maraming tao sa kinalalagyan ng kausap ko. May mga nagsisiiyakan pa kaya hindi ko na tinagalan ang usapan namin at pagpapaliwanag ko sa kanya. Tinanong ako ng asawa ko kung bakit tila natahimik ako pagkatapos ng tawag. Kaya sinabi ko ang mga napansin kong nagsisiiyakan. Ang sabi lang ni Mrs., baka namatayan sila kasi napansin niya ang lungkot sa mga mata ng customer namin kanina, lalo na raw ang babae. Bale, yung mga client ko mukhang nasa late 40s na. Kinabukasan nga ay inantay namin sila. May mga dumating naman na ibang customer na panaka-naka lang. Nagpapa-tune up at nagpapa-diagnose lang. Pero ang inaantay talaga namin ay ang mag-asawa. Medyo malaki kasi ang makukuha ko ron kapag naayos ko ang motor kasi overhaul na talaga. Magsasara na kami, Sir Van, nang dumating sila ng gabi. Kagaya ng dati, kasama pa rin nila ang anak nila at mukhang hindi pa nagpapalit ng damit. Naka-stripe pa rin ito. Hindi kagaya ng mga magulang nito na nakapagpalit na ng damit. Pero kapansin-pansin ang pamamaga ng kanilang mga mata.
Dahil maginawa ay pinatimpla ko ng kape ang asawa ko. Sinabihan ko rin na magtimpla ng gatas. Ayaw sana ng mag-asawa pero namana ko ang ugaling yon sa nanay ko. Mukhang galing rin kasi sila sa malayo. Pagkatapos ng paliwanag ko sa kanila, ay lumabas ang asawa ko. Dala ang 3 tasang kape at 1 gatas. Sir, pababain niyo na po ang anak niyo para makainom ng gatas. Iyan ang eksaktong sinabi ko. Kita ko ang pagbalatay ng gulat sa kanilang mga mukha. Tinanong nila kung sinong bata ang tinutukoy ko. Sorban, inilarawan ko naman yung batang nakasakay sa kanyang truck. Nagkatinginan ng mag-asawa at napaantada ng krus. Nang sulyapan ko ang bata, ay diretso lang itong nakaupo sa front seat. Tinanong nila ako kung nasaan ang bata. Dahil sa ipinakita nilang reaksyon, ay sinabi kong wala na sa loob ng sasakyan. Naiyak ang dalawa pero alam kong nanaig ang takot nila. Hindi ko na rin binanggit na nakita ko ang bata nung unang punta nila sa akin. Naiyak ang ginang. Muli niyang tinanong kung nandoon pa ba ang bata. Kako wala na. Nagpaalam sila agad nang hindi man lang nahihigop ang kanilang kape na tinimpla sa kanila. Agad akong pinapasok ng asawa ko. Sinasapo ang mga braso niya. Halatang nanindig ang balahibo niya sa sinabi ko. Tinanong niya sa akin kung unang punta pa lang ng kliyente sa amin ay nakikita ko na ba ang bata sa sasakyan. Umuo ako at napakrus na lang siya. Tinanong pa niya ako kung bakit hindi ko nahalata na multo na pala yung nakikita ko. Napailing na lang ako, Sorban. Nasabi ko na sa kanya na minsan nahihirapan akong kilatisin ang multo, lalo na kapag walang senyalis ng karahasan sa pagkamatay nito. Mukha talaga kasing totoong tao. Kinabukasan ay ang lalaki lang ang dumating. Hindi na nito kasama ang asawa niya. Hindi rin ang truck ang sinakyan niya papunta sa akin. Nalaman namin sa kanya na ang motor pala na aayusin ko ay galing sa mga magulang ng batang si Tessie. Pamangkin nila ito at maagang naulila. Ang motor ang tanging naiwang alaala mula sa kanyang mga magulang. Nang magkasakit ito, lagi niyang tinatanong kung kailan maaayos sa motor. Nagka-liver cancer kasi ito. Kaya naman nagdesisyon silang mag-asawa na ipaayos ang motor sa pag-asang baka magkaroon ng lakas ng loob si Tessie na lumaban sa kanyang sakit. Pero sa kasamaang palad, hindi na inabutan ng bata ang pagpapaayos ng motorsiklo dahil pumutok na pala ang abdo nito. Ilang araw ang lumipas at sumuko na ang katawan ng bata. Nasaktan daw ang asawa niya nang malaman sa akin na nakita ko ang bata. Para sa kanila, kahit pamangkin nila ito ay para na nila itong anak. Kasama niya lagi ang bata kapag ito ay nagkakarga. Laging nasa front seat. Kaya naman lagi may pabaon sa kanila ang misis niya para hindi sila magutuman sa daan. Sa huli, inamin ko sa kliyente ko na hindi umalis ang bata sa loob ng sasakyan. Sumasama pa rin ito sa kanya. Umagulho lang kliyente ko at nagpasalamat. Inayos ko ng mabuti ang motor, Sorban. Sa inuha ko kasi, yun ang inaantay niya kaya hindi pa siya umaalis. Hindi naman nakakatakot ang bata. Siguro nakakatakot lang kasi andito pa siya sa mundo kahit dapat nakapaglakbay na siya sa kabilang buhay. Ang ikalawa ko pong karanasan ay nangyari nung lumipat kami ng bahay. Sumisikat na sana ang pangalan ko sa lugar na unang pinwestuhan namin. Kaso nga lang, yun nga napalipat kami dahil sa pinsan ni nanay na may kaya. Imbis daw na magrenta kami, gumawa daw kami ng bahay sa lupain niya. Sa probinsya mismo kung saan tubo ang lolo ko. Akala namin okay doon, kaya lumipat kami. Fast forward, nagpagawa kami ng bahay sa kaunting naipon namin at ng mga tiyahin ko, pati yung kaunting natirang pera sa pinagbentahan ng bahay namin sa una. Kaso nga lang, Sorban, malas nga lang kasi nakukuha sa utang yung mga panindang merienda ng mga tiyahin ko. At dahil probinsya yun ni lolo, halos lahat ng nakatira dito ay kamag-anak namin. Nawala ang puhunan at hindi na napaikot.
At ang utang, naging thank you na lang. Hindi kagaya ng hanap buhay ko. Pumatok yung akin kasi maraming mga nagmumotor at may sasakyan dahil malayo sa syudad. Sa panahon ng 2019, parang halos lahat ay may motor. Kasi wala nang gustong maglakad, hindi kagaya nung 90s. Pero may napansin ako. Sa tuwing gabi, palaging may namamatayan ng motor sa tapat namin. Akala ko naman may naglalagay ng matulis na bagay sa kalsada. Kaya naman lagi may customer kahit gabi na. Nagpapapalit ng interior at tire. Kapag hinahanap naman kung anong matulis na bagay na sagasaan ng tire, wala naman. Minsan pa nga, napagkamalan na akong may gawa ng pagkalagay ng matulis na bagay sa kalsada. Kako, may nakita ba sila? May matulis nga bang bagay? Wala naman maipakitang ebidensya kasi wala naman. Nakapagtataka akong tutuusin. Kaya ang ginawa ko, tumambay ako ng tindahan nung gabi. Pagkatapos naglagay rin ako ng butas para makita talaga ang salarin na gumagawa ng kalokohan sa kalsada. Imposible kasi na lagi na lang may nabubutasan ng tire at interior. Para sa akin, swerte naman yun. Kaso nga lang nakakaabala na. Baka yun pa ang pagmula ng away at ikasira ng pagiging mekaniko ko. Na naninira ng motor para makabenta at magkapera. So ito na nga po. Sakto, pagsapit ng 10:00 ng gabi, may dumaan na motor, Sir Van. Taga rito din sa amin. Kaya dahan-dahan pa ito dahil alam niyang maraming nasisiraan sa tapat ng bahay namin. Pero ako, nanlaki talaga ang mata ko nang makita ang matangkad na itim na nilalang na nasa gitna ng kalsada. At ang mas nakakakilabot, may dala itong kung anong bagay. Nalampasan ng driver ang maitim na nilalang na yon. Subalit nabutas pa rin ang gulong nito. Bahagya pang tumingin sa kinaroroonan ko ang maitim na nilalang. Napaatras ako at nasapo ko na lang ang dibdib ko. Mabilis akong pumasok sa kwarto. Tinanong ako ng asawa ko kung anong nangyari. Bilang alam niya na may third eye ako, sinabi ko sa kanya ang nakita ko. Maging siya ay natakot. Hindi nagtagal tulad ng inaasahan namin, ay may kumatok sa bahay. Si Buyong. Kababaryo lang namin at siya ang nasiraan ng motorsiklo. Sinabi ko na wala na akong interior at tire, kahit meron naman talaga. Ang asawa ko ang lumabas at nagsabi nun. Kaya naman iniwan na lang niya sa amin ang motor niya at naglakad na lang pauwi. Nasabi ko rin kinabukasan kay nanay ang tungkol sa nilalang sa tapat. Nagulat siya pero agad rin kumalma. Tinanong niya ako kung lagi ko raw ba dala-dala yung binigay sa akin ni Lolo. Yung lolo ko kay tatay. Kako minsan lang kapag umaalis ako. Pinagalitan niya ako kasi yung itim daw na nilalang ay ang alaga ni Lolo at ako ang gustong maging amo kapag nawala siya. Imbis na kay tatay ay ako raw ang napili niyang amo. Isa raw yung tunong at nagpapalit ng anyo. Minsan nagiging hayop, kagaya ng ahas. Pero nang gabi na makita ko ito, ay nasa totoo nitong anyo. Siyempre kinilabutan ako, Sir Van. Mas gusto ko pang makita ang mga multo kaysa sa mga tunong. Nakakatakot ang mga totoong itsura nila. Yung mata pa lang sobrang pula na. Kaya naman, hindi ko na inalis sa sarili ko ang pitaka kung saan nakalagay ang proteksyon na ibinigay sa akin ni Lolo nung bata ako. Alam kasi niya na ako ang gusto ng alaga niya. Malaki kasi ang responsibilidad kapag humawa ka ng tunong. Nabibilang kasi sila sa mga engkanto. Kailangan alagaan, kailangan alayan, kailangan ritualan. Siguro pinapaamo lang niya ako sa pamamagitan ng pagsira niya ng mga motor sa tapat namin. Pero hindi, ayoko. Kaya naman simula nang hindi ko ihiwalay sa sarili kong proteksyon, ay hindi ko na rin siya nakita. Wala na kasi siyang koneksyon sa akin, kaya wala na siyang rason para manira ng motor. Pero kahit wala naman yun, Sir Van, marami pa rin nagpapaayos sa akin. Kaya hindi ko kailangan ng nilalang na naninira ng motor para lang magka-customer. Hanggang dito na lang po, Sir Van. Sana marinig ko ito sa channel nyo. At nga po pala, marami pa akong experience pero sa susunod na lang po. Busy pa po kasi ako sa pag-aayos ng sasakyan.
Nag-upgrade na po kasi ako. Maraming salamat. Hello po, Sir Van. Kumusta po? Gusto ko lang pong i-share ang kwento ko na kamakailan lang ay nangyari. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Tisoy. Kasi hindi naman sa pagmamayabang, pero kahit sa personal, pogi naman talaga ako. 32 na ako at nagtatrabaho bilang mekaniko sa talyar ng tiyuhin ko. Pero wala pa akong asawa at walang ipon. Bakit? Tuwing gabi kasi ay may nagpupunta sa akin na babae. Siyempre bilang binata, may pangangailangan din ako. Kapag maganda at fresh pa, lalo na pag estudyante, nagbibigay ako. Bilang matagal ng binata, gusto ko ng thrill sa pakikipaglaro sa kama. O kaya minsan kapag walang ilaw, sa loob ng sasakyan namin ginagawa ng chicks ko ang kababalagan. Exciting kasi. Pero kamakailan lang, may pinasok sa amin na isang estradang pula na sasakyan. Model 2006. Lumang-luma na at maputik. Halatang hindi nabibigyan ng oras linisin. Mayaman pa man din ang may-ari. Mukhang may edad na. Nakapagkwentuhan kami ng kaunti, kaya nalaman ko na may iba pa siyang mga sasakyan. Biniro ko naman siya kung bakit hindi na lang niya yun ibenta. Lalo pa at lagi daw yun nasisiraan. Bigla siyang nalungkot at sinabi na ito raw ang kauna-unang sasakyan niya at regalo pa raw ng naunang asawa niya na namayapa na. Humingi ako ng dispensa at ipinangako na aayusin ko ng maayos ang sasakyan niya. Nasira ang synchronizer sa transmission kaya kailangan palitan. Walang problema sa kanya yon kasi marami naman siyang pera. Kontraktor kasi siya. Pagkatapos ng pag-uusap namin ay nagpaalam na siya, Sir Van. Kinagabihan ay pinuntahan ako ng totoo kong jowa na si Mia. Doon ko naisipan gawin ang binabala ko sa kanya. Nag-aaral siya sa kolehiyo kaya minsan ko lang siyang makita. Kaya naman talagang nananabik ako sa kanya. Saktong hindi rin doon natulog ang mga kasamahan kong mekaniko. Kaya kaming dalawa lang talaga ni Mia ang nasa talyar. Pagkatapos ng hapunan namin, ay pumasok na kami sa sasakyan. Medyo maalikabok, kaya nagrereklamo siya. Kesyo ang dumi daw sa loob. Wag na raw namin ituloy. Ang arte, di ba? Pero syempre, pinilit ko pa rin siya. Alam ko naman na kapag nagsimula na siyang mag-init, hindi na niya mapapansin ang mga alikabok. Mapuso ko siyang hinalikan. Hindi naman niya naiwasan mag-init. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na. Nanguhubaran ko na siya ay bigla siyang napatili at naitulak ako ng biglaan. Tinanong ko siya kung anong problema. Medyo nayamot pa ako kasi nabitin ako. Lalo na nang sabihin niya sa akin na may nakita siyang babae sa right side mirror. Hindi ako naniwala. Tako sa kanya, baka namamalikmata lang siya. Kaya muli ko siyang hinalikan at ginawa ang dapat. Pero habang hinahalikan ko siya sa leeg, ay may nakita akong babae sa labas ng sasakyan. Masamang nakatingin sa akin. Kalalaki kong tao pero napasigaw ako sa gulat. Siya naman ang nagtanong sa akin. Agad ko siyang hinila palabas sa sasakyan. Yung init ko kanina parang binuhusan ng yelo. Sabi ko sa kanya matulog na lang kami. Hindi ko na nilingon ng sasakyan. Sa pagbabalik ng may-ari ng sasakyan, para ibigay ang piyesa na hinihingi ko, tinanong ko siya kung maaari kong makita ang namayapa niyang asawa. Nagpakita naman siya ng larawan sa cellphone niya. Parang gusto kong atakin sa puso nung makita ang babae. Doon ko napagtanto na talaga palang may multo. Namutla ako at napansin yun ng may-ari ng sasakyan. Tumawa siya at sinabi sa akin kung nagpakita ba sa akin ang asawa niya. Siyempre nagulat ako, Sir Van, kasi bakit alam niya? Sa huli humingi ako ng pasensya sa kanya. Nagsinungaling ako at hindi sinabi na may ginawa kaming milagro ng jowa ko sa loob ng sasakyan niya. Kaya pinakitaan kami ng misis niya. Ang sinabi ko ay tumambay lang ako sa sasakyan niya kaya nagpakita ang multo nito. Ang sabi lang niya, naniniwala siya na binabantayan talaga ng asawa niya ang sasakyan.
Kasi hindi lang akong nakakita sa kanya. May ibang mekaniko raw na nakakita sa asawa niya. Suki na raw kasi ng mga talyerang estrada niya. Medyo nabunutan ako ng tinik sa dibdib. Kahit papano kasi ay hindi niya nalaman ang tangkang milagro namin ni Mia sa sasakyan nila. Inuna namin talagang ayusin ang sasakyan para makuha na ng may-ari. Kinikilabutan kasi ako kapag gabi. Pakiramdam ko nasa loob ang babae at pinapanood lang kami. Simula rin nun, Sir Van, ay hindi na ako nakikipagmilagro sa loob ng sasakyan. Baka sa susunod, may makita na naman akong multo at lalaking galit na. Natrauma na ako. Hindi na rin ako ng babae pa. Baka kasi maging katulad ng asawa ng may-ari ng sasakyan, si Mia. Kahit wala na sa mundo, binabantayan pa rin ang gamit ng asawa. Hanggang dito na lang. Sana wala nang susunod na kwento ang maipadala ko. Ayoko nang maka-experience ng kababalagan. Makinig pwede pa. Iba kasi ang kilabot kapag personal kang nakakita ng multo. Kumusta po, Boss Van? Nalaman ko po sa kaibigan ko ang channel mo. Kaya naman oras na para ma-share ko ang kwento namin ni Mrs. Pareho po kaming nakikinig sa channel nyo bilang libangan. Nakakatuwa kasi. True to life story ang content nyo. Hindi rin masyadong over-narrated. Kaya chill lang pakinggan. Pero nakakatakot. Hilig kasi namin pareho ang katatakutan. So bale, ang kwento namin ay nangyari taong 2022. Ako nga po pala si Robert at ang asawa ko naman ay si Diana. Pag-aayos ng mga sasakyan at motor ang trabaho ko. Sa talyer na rin kami natutulog ng misis ko dahil may kwarto kami doon. Para na rin naaasikaso niya ako. Wala kaming anak kaya less responsibilities. Matagal na akong mekaniko kaya marami na rin akong experience. Isang araw, nagkaroon ako ng customer na tawagin na lang nating Gibo. Isang Toyota Revo ang sasakyan niya. Luma na pero okay pa. Namamasada raw siya at ayon nasira. 3 buwan din daw itong nakatenga at ngayon lang maipapaayos. Bagong kasal lang kasi siya. Pinakasalan niya ang long-time girlfriend. Naka-LDR niya na isang DH sa Saudi. Pagkatapos ng 1 buwan nilang pagsasama, ay bumalik ulit sa Saudi ang babae para magpatuloy sa trabaho. Makakatulong daw ang asawa niya para maipagawa ang sasakyan. Kailangan daw kasi niyang makatulong sa paghahanap buhay. Tama nga naman, Sir Van. Bilang mekaniko naman, layunin kong makatulong sa mga nasisiraan ng sasakyan. Pagkatapos ng usapan namin, ay dumating ang kanyang mga magulang. Hindi ko alam kung bakit sinundan pa nila ang kanilang anak. Pero sumama si Gibo sa kanila. Babalik daw sila kinabukasan. Agad kong inutusan ang aking mga tauhan na i-check ang sasakyan. Tiningnan ko ang bawat problema. Pinapalarga ang sasakyan ng walang oil, kaya maraming pyesa ang nadamay at nasira. Kinabukasan, bumalik si Gibo. Kasama pa rin ang mga magulang nito. Doon ko lang nalaman kung bakit. Sila pala ang bibili ng mga kakailanganin ng sasakyan. Ipinadala ko sa kanila ang mga piyesang sira. Nilista ko rin ang iba pang kailangan nilang bilhin na hindi matatagpuan sa store na pinagmemekanikuhan ko. Fast forward. 8 araw din natambay sa akin ang sasakyan kasi mahirap hanapin ang piyesa. Nang makuha na nila ang lahat ng ipinabili ko sa kanila, ay agad naming tinira ang sasakyan. Ilang araw din namin ginawa kasi hindi pa masyadong magaling ang mga tauhan ko na nakuha ko. Wala kasing nagtatagal na mekaniko kasi mahirap itong trabaho. Minsan pa nga si Mrs. ang nakakasama ko para maging alalay ko sa trabaho. Sir Van, may napansin ako sa sasakyan nila. Nang matapos na ang lahat, may isang bolt na putol ang hindi napalitan. Sinabi ko kay Gibo pero ayos lang daw. Sabi ko wag muna niyang kunin ang sasakyan. Kumuha muna ng bolt para mapalitan. Pero ayos lang daw. Sinabihan ko siya na laging i-check ang makina for observation at laging magpa-change oil. Wag hayaan tumakbo ang sasakyan na kulang sa oil.
Puro oo lang ang sagot niya. Idinaan sa akin ng mga magulang niya ang bayad. Sila pala ang nagbayad nun at hindi ang asawa niya na nasa Saudi. Ilang araw pa lang ang lumipas. Bumalik siya. Yung sasakyan daw niya ang lakas ng tunog. Anya tumutulo raw ang oil. Doon namin nalaman na sa bolt palang putol dumaan ang oil. Kahit nakakainis, inayos pa rin namin. Pinalitan ng bolt. Napansin ko rin na 1 litro lang ang nakuhang oil sa kotse niya. Kaya niremind ko ulit siya na padagdagan ulit. Umuo na naman siya, Sir Van. Kaso bumalik ulit siya. Hindi ko na tinira ulit kasi hindi pala niya dinadagdagan ng oil. Dumagdag lang pero 1 litro lang. Alam naman niya nakaka-overhaul lang pero napaka-irresponsable niya. Hanggang sa dumating na rin ang mga magulang niya. Galit na galit yung nanay niya kasi ang laki daw ng ibinayad nila pero hindi ko pa raw inayos. Mas nasira pa raw tuloy. Nagbanta siya na ipapaayos ulit yon pero gastos ko na raw dahil kung hindi may masamang mangyayari. Doon na pumagit na ang asawa ko. Siya ang humarap sa ina ni Gibo. Sinabi niya na ang may kasalanan naman daw ay ang anak niya. Sinabihan ko raw si Gibo na palitan ng bolt pero hindi niya pinapalitan. Nilalarga pa ang sasakyan na walang oil. Kaso dinuro ng babae ang asawa ko. Saksi daw siya na nilagyan ng anak niya ng oil ang sasakyan. Tinanong ng asawa ko kung ilang litro, 1 ba o 2. Pero hindi sinagot ng babae ang tanong ng asawa ko. Bagkos dinuro pa ako at sinisisi. Ako raw ang nakakaalam kung ano ang dapat gawin sa sasakyan. Sinipa ng asawa kong sasakyan at sinabing hilain ang sasakyan nilang bulok, lalo na yung driver, si Gibo. Hindi umiimik, halatang guilty. Pero pinipilit nila na ayusin ko ang sasakyan. Basta wala na sa lugar, wala na sa pananagutan ko. Hindi ko na pwedeng gawin. Sila ang nagkamali. Hindi nila ipinahila ang sasakyan. Iniwan nila sa amin, kaya tinabi namin. Ilang araw ang lumipas. Napansin ko na inuubo ang misis ko kahit hindi naman siya naulanan. Nagiging paos na rin siya magsalita. Kahit tanghali o umaga inuubo siya. Kaya naman ipinadoktor ko na siya. Hindi na kasi siya nakakatulog sa ubo niya. Baka kako napalo na o may na-infection sa kanyang lalamunan. Pero wala naman. Baka allergic reaction daw kasi nakatira kami sa talyer. Nalalanghap niya ang mga usok. Naresetahan siya ng gamot at pinayuhan na wag na munang manatili sa talyer. Kaya umuwi muna kami sa probinsya at doon ko siya pinagpahinga. Total may kaunti naman akong ipon kaya ayos lang na hindi muna ako magtrabaho. Kaso nga lang, Sir Van, imbis na maging maayos ang lagay niya ay mas lumalala pa. Kahit inumin pa niya ang gamot ay hindi ito tumatalab sa kanya. Kaya tinanong ni inay kung ano ba ang huling nangyari at bakit siya inubo. Sinabi kong wala. Pareho naman kami ng kinakain. Pero ibang ibig niyang sabihin. Ang tinutukoy niya ay kung may naging kaaway ba kami. Inamin ko sa kanya na may nakaalitan kami. Kaya naman agad may pinapunta si inay. Nagdala siya ng albularyo sa bahay. Kinontra ko pa siya nung una kasi hindi naman ako mapaniwalain. Kaso nga lang mapilit si inay. Kahit hindi raw ako naniniwala sa mga kulam, ay wag na raw akong makialam. Wala naman daw mawawala. Nang makita ko ang asawa ko ay naawa ako. Kaya hinayaan ko na lang din sila. Umaasa na lang ako na sana tumalab sa kanya ang panggagamot ng albularyo. Lumabas ako para doon ko ilabas ang lungkot ko. Mahal ko ang asawa ko, Sir Van. Kung totoo man na kinulam siya, gusto kong maibalik yun sa gumawa nun sa kanya. At totoo nga. Sabi ng albularyo ay may kumukulam sa asawa ko. May galit daw ito sa kanya. Tinawas kasi at babayang may gawa. Naisip ko ang ina ni Gibo. Siya lang naman ang nakaaway ng asawa ko. Pumasok ako sa loob ng bahay at sinabi ko sa albularyo na ibalik sa babae ang kulam. Nagagalit talaga ako, Sir Van. Kasi pagkakamali naman nila yon at bakit asawa ko pa. Nagbayad pa talaga ako para mapabilis ang balik sa babaeng yon.
Sa huli, Sir Van, umayos din naman ang pakiramdam ng asawa ko. Mabuti na lang magaling yung albularyo. Naniniwala na ako na totoo pala ang mga albularyo at higit sa lahat, sa kulam. Ngayon ko lang din naintindihan kung ano ang banta ng ina ni Gibo. Nang bumalik kami ay wala na sa talyarang sasakyan. Pinahilaan na raw ng mag-anak. Bumalik sa amin ang ama ni Gibo. Siya lang mag-isa at humingi ng tawad sa kung ano man ang pagkakasala nila. Nakiusap sa amin na sana patawarin ng asawa ko ang asawa niya. Di man direkta ang pagkakasabi ng pagkakasala ng kanyang asawa, pero alam namin ang ibig niyang sabihin. Sir Van, sa sobrang bait ng asawa ko, ay pinakiusapan niya ako na sabihin kay inay na ipatigil ang pagpaparusa sa ina ni Gibo. Ayoko sana kasi nakita ko kung gaano siya nahirapan. Pero nanaig pa rin ang paglambot ng puso ko. Hindi sa ina ni Gibo, kundi sa asawa ko. Minsan talaga, wag masyadong pabibo. Kung may mas nakakaalam sa'yo, dun ka makinig. Para hindi nakakaperwisyo. Kagaya ni Gibo, imbis na makinig sa akin na mas maalam, binaliwala niya na para bang kabisado niya ang makina ng mga sasakyan. Hanggang dito na lang po. Salamat sa pagbabasa. Magandang gabi po, Sir Van. Noon nakikinig ako. Pero heto, nagsusulat na ako sa inyo. Pero ayos lang. Mapapakinggan ko naman ang kwento ko sa inyo at para na rin makakuha ng aral dito ang iba. Tawagin niyo po akong Noel, 39 years old, taga Cagayan Valley. Pero hindi ko i-mention kung taga saan ako. Nagme-mekaniko ako at masasabi kong magaling akong mekaniko. Kahit may mga kakumpetensya pa ako pa rin ang pinupuntahan. Kahit generator, sa akin inaasa minsan. Kapag may ire-rescue, ako ang tinatawagan. Kaso, isa lang ang problema sa akin. Hindi pala, 2 o 3. Una, tanghali akong gumigising. Matagal akong matulog kasi nag-ML ako. Pero hindi lang yon. Mahilig rin akong manood ng K-drama. Kalalaking tao, mahilig sa K-drama. Mas mahilig pa ako kaysa sa asawa ko. Yung misis ko, puro suspense, patayan, horror ang gusto. Pero ang nakakapatay talaga ng oras ko ay ang pagre-research tungkol sa mga makina. Parang hindi nakakatulog ang utak ko sa dami ng pag-aaralan. Lalo na ang mga latest na mga sasakyan o di kaya ay motor. Unang problema pa lang yan. Pangalawa, mayabang ako. Yes, mayabang ako, Sir Van. Pagkarinig ko sa motor, alam ko na agad ang sakit. Sinasabi ko rin na nag-aaral ako sa Toyota o kung ano-ano pa. Nagtatrabaho sa abroad sa Toyota. Totoo naman pero saglit lang. Observant kasi akong tao. Hilig ko rin kasi to kaya madali kong matutunan. Pangatlo, mapili ako ng customer. Kapag old model ang motor o di kaya sasakyan, hindi ko dinadiagnose. Kapag latest, kagaya ng mga Hilux, entertain agad. Pinagtsatsagaan ko lang tirahin ng mga luma kapag nakakaawa na talaga ang customer o di kaya kapag wala na akong ginagawa. Pero isang araw, natutulog ako. Sinabi ng asawa ko na 9:00 na. May naghihintay na customer sa akin. Kanina pa raw nung umaga. Yung tito ko, pinsan ni mama. Pero nagalit ako sa asawa ko. Kasi alam naman niya na tanghali na ako nagigising kasi napuyat ako sa kaka-research. Sa sakit ng ulo ko, pinarinig ko talaga sa labas yung sinabi ko. Kahit pa si Mayor ang dumating, hindi ko kakausapin. Buisit. Pagkatapos, bumalik ako sa tulog. Pero bago ako tuluyang sakupin ang tulog ko, ay narinig ko ang pagpapaalam ng tiyuhin ko, si Mang Isko. Pero sa totoo lang, Sir Van, ayoko talaga siyang kausapin. At ayaw kong ayusin ang motor niya kahit nasa kondisyon pa ako. Alam ko ang motor niya, bulok na at old model. Pasensya na sa mga makakarinig. Ayos lang kahit pintasan niyo pa ako. Ilang araw pa ay bumalik siya.
Nakailang balik siya sa akin pero deadma lang. Lumaki lang siguro ang ulo ko kasi kahit tanghali akong gumising, ako pa rin ang pinupuntahan ng mga customer. Pulido kasi akong gumawa. Pagkatapos ng ilang balik ng tiyuhin kong si Mang Isko, ay hindi na siya bumalik. Nagalit sa akin ang asawa ko kasi bakit hindi ko man lang daw kinausap. Ilugar ko raw ang pagiging mapili ko ng customer kasi kamag-anak ko yun. Wala naman daw yun kasalanan sa akin. Pero hindi ko pinakinggan ang asawa ko. Lumipas ang isang buwan, Sir Van. Tila may nagbago sa akin. May mga pagkakataon na bigla na lang akong nahihilo. At kung minsan, nininervyos ako. Yung tipong lagi akong takot kahit wala namang dapat katakutan. Kahit sa pag-CCR ko ay nagpapasama ako sa asawa ko. Kahit sa pagligo. Pakiramdam ko kasi may kukuha sa akin. O di kaya may mga matang nakamasid. Dahil sa palagiang ganon, hindi na ako madalas nakakaayos ng motor o di kaya sasakyan. Mas madalas ako magpahinga, kaya konti lang ang kita. Sabi ng asawa ko, magpatingin ako sa doktor. Kaya nagpatingin ako. Stress lang daw ako kaya binigyan ako ng antidepressant. Kaso Sir Van, hindi yun nakatulong sa akin. Mas lalo akong na-stress. Nadagdagan pa ang sakit ko kasi sumasakit na rin ang kaliwang dibdib ko. Higit sa lahat, minsan nawawala ako sa sarili ko. Sumisiksik ako sa sulok habang tinatakpan ng ulo ko. Pumupula rin ang mga mata ko kaya nag-alala na ang asawa ko. Grabe pa yun umatake. Kaya naman tumawag siya sa mga tiyahin ko na kapatid ni Mama. Dahil sa malayo sila, ipinayo nila na magpagamot ako sa pinsan nilang si Mang Isko, ang tiyuhin ko. Alam kasi nila na malapit lang siya sa amin. Oo, Sir Van. Alam kong manggagamot siya, pero hindi ako naniniwala sa kakayahan niya. Ibig kong sabihin, hindi ako bilib sa kanya. Mas naisip ko pa na siya ang dahilan kung bakit ako nagkasakit. Sinisi ko siya na siya ang rason kung bakit ako nagkasakit dahil hindi ko pinansin ang bulok niyang motor. Pero napilit pa rin ako ng asawa ko. Isipin ko daw ang mga anak namin. Maliit pa raw. Huwag ko daw pairalin ang ego ko at magpakumbaba na lang. Nang dumating kami sa kanya, malugod niya kaming pinapasok. Yung ngiti niya, yung tipong walang sama ng loob pagkatapos ng ginawa ko sa kanya. Ako naman nakisama. Hindi niya ako agad na asikaso kasi may mga nauna pa siyang pasyente. Pero hindi niya kami hinayaang maghintay. Pagtingin ko sa likod bahay, nakita ko ang motor niya, tinakpan ng trapal. Nakaramdam ako ng guilt, pero umiwas na lang ako. Habang naghihintay kami kasama ng ilang pasyente, ay nakipagkwentuhan sa amin sandali ang isa sa mga magpapagamot. Pinuri nila si Mang Isko dahil magaling daw. Natutumpok nito ang sakit at hindi nagdedemand ng bayad. Kung magkukusa, salamat. Kung wala, Diyos na lang daw ang magbabalik nun. Ganun daw siya kabait. Hindi na lang ako nagsalita kasi naramdaman ko talaga ang bigat ng kasalanan ko. Sa huli, Sir Van, nang ako naman ang gagamutin niya, pinahubad niya ako. May inilabas siyang tila pangil. Pinahira niya ng lana ang likod ko. At yung pangil mismo ang pinaghanap niya ng masakit sa likod ko. Tapos maya-maya biglang sumakit yung tinamaan ng pangil. Kahit hindi nakadiin. May binabasa siyang ritual tapos pinasadahan ng balikat ko. Pagkatapos hinilot niya ang ulo ko. Hindi nagtagal ay parang nalaglag lahat ng bigat ng nararamdaman ko. Yung takot at lahat ng sakit. Muntik nang mamahay sa iyo ang masamang espiritu dahil sa hindi maayos mong oras. Subukan mong gumising ng maaga at matulog ng maayos. Tapos dasal. Yan ang sabi niya. Nagpasalamat ako sa kanya at nagabot. Sabi ko sa kanya, pupuntahan ko ang motor niya at ayusin ko. Nakita kong naluha siya. Gagamitin daw kasi niya sa tuwing pupunta siya sa sakahan niya. Nahihirapan na raw siya sa paglalakad na malayo dahil tumatanda na raw. Natawa na lang ako, Sir Van. Pero simula natuto na ako. Yung espiritu na sinasabi niya, nagmula sa likod ng talyer. Kasi may mga balete doon.
Kaya sa huli nagbago na ako. Dito ko na po tatapusin. Sana mapakinggan ko to. Isa kayo sa nakakatulong sa akin para makatulog ng maaga. Ginagawa ko kayong pampatulog kasi nakaka-relax sa utak. Maraming salamat po.